Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo ulit sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pahayag po ni Pangulong Duterte na marami po siyang pinahayag. Isa po sa mga sinabi niya ay gusto niya pong tatakbo po siya kung sakaling itutuloy ng mga to, no, yung kanilang impeachment dito po kay VP Sara Duterte. Bago na. Bago na naman po yan na pag-iisipan ng mga kalaban ng mga Duterte. Kaya walang katapusan yung bato ni Pangulong Duterte. Yan yung sinasabi natin na mahusay talaga si PRRD na gumamit ng media, no? Gumamit ng social media, talagang nakakagawa siya ng mga ng mga taktika na pinag-iisipan talaga ng mga kalaban. Hirap na naman po, no, yung kalaban kung ano po yung gagawin nila sa mga hakbangin nito ni Pangulong Duterte. Pag-usapan po natin, no. Unahin na po natin tong panawagan ni Pangulong Duterte. Siyempre, reaksyon po yan ng ama sa inaaping anak. Nakita niyo po ba yung habang hinihintay po ni both ni Speaker Martin at saka ni VP Sara si Pangulong Marcos, lumalakad po si VP Sara. Nakita niyo po ba yung inisnab niya si Martin? Maaring wala po sa inyo to, pero natutuwa po ako, no, na hindi na po nakikipag pinapakita ni VP Sara na may ginawa ka, wag kang magkunwari na wala kang ginawa sa akin, no. Pinapakita ni VP Sara na hindi mo ko malilin lang, Martin, no. Okay, ganyan lang yung tiwala ni Pangulong Marcos na kay VP Sara. Silang dalawa okay pa. At least malinaw di po ba? At least malinaw po ngayon na wala magandang relasyon ng Speaker of the House at saka to si VP Sara. Pero malinaw rin po na ayos pa yung relasyon ng Presidente at Vice President. Okay? Kung malilito po kayo, wala tayong magagawa Ganyan ang politika sa Pilipinas No? Hindi. Kung sasabihin niyo ba na dapat bang mamili si PBBM, not necessarily. Kasi pwede naman po mag-exist yung mga Duterte na wala yung mga Romualdez Sa totoo lang naman si VP Sara naman, ang ka-unit team niya naman talaga ay si Pangulong Marcos. Di po ba? Eto lang naman na nagkaroon ng too much, no? Nung eto na pong may mga kapanyarihan na sila, doon lang naman po talaga nagkaroon ng too much power itong si Martin. Nung siya po ay na-realize niya na siya ay pang-apat sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. At yun na nga, nasamantala niya. Actually, last year po walang problema sa budget hearing no? Last year po walang problema, may confidential fund po ngayon si VP Sara Duterte, wala po naging alingas-ngas. Wala po silang kino-question, yung 125 million pong kino-question, 2022 pa po yan, tapos na yan. Yung ngayon po wala silang question. Wala sanang problema, no? Wala sanang problema. Kaso talagang ganun, hindi po natin hindi perpekto ang mundo. Marami talagang ambisyoso. Yan na pinauna na yan ni VP Sara. Talagang hindi pa nagmamatapang yan si Martin ng ganyan. Nasabi na yan ni VP Sara, di ba? Because of your ambition, do not be a tambaluslos. Alam na natin kung sino pinatutungkulan yan. Kaya at least malinaw po sa atin ngayon na good si Pangulong Marcos at si VP Sara, hindi po good si Speaker Martin at si VP Sara. Wala pong plastikan na nagaganap sa pagitan nila. No? Tama na rin yun. Tama na yun VP Sara kasi
grabe po talaga ginawa sa inyo. Hanggang ngayon naman, isa lang po ang tinitignan natin, no? Ano ang gagawin mo, Martin, bilang pinuno ng House? Ano ang gagawin mo sa nagpapakalat ng sinasabi niyong fake news na may impeachment? Ang tansya ko dyan, talagang, sige, hayaan nyo nang ikalat muna ni Castro yan. Pag maganda ang suporta ng mamamayan, tuluyan natin. Wala silang nakitang suporta Di po ba? Ang Dilawan po, sa isang banda po ang Dilawan, nakakatawang panawagan ng Dilawan ngayon, no? Banggitin lang po natin dito. Ayon po sa Rappler, may pag-asa na po ang Rappler. Ayon po sa Rappler, meron na po silang bagong hinihintay. Ito po palang hinihintay nila ng mga Dilawan na magsasalba sa kanila. Mula po sa mula po sa paggunaw ng mga Dilawan. Ito po, ayon sa Rappler, hamon kay Dilima na itayo ang bandera ng oposisyon na dinurog ng disinformasyon at kaduwagan. Hindi, no? Sino kaya itong sinasabihan nilang duwag? Malamang si Lenny to. Ang pagpapasigla sa pink movement na umusbong sa pagkandidato ni Lenny Robredo at ang pagtatanggol sa mga babaeng inalipusta ng lipunan dahil sila ay babae at walang boses. Okay. Mawalang galang na po, Rappler. Hindi po kailanman babaeng walang boses si Dilima. Actually, kagagawan niya rin yan. Hindi pa nag-iinit si Pangulong Duterte, binabanatan niya na Mali rin sila ng tantya. Akala nila probinsyano, di ba? Taga Davao lang, walang kakayahan, maangas lang si Duterte, kayang-kaya nilang pabagsakin. Pag na-realize ng mga tao na mamamatay tao si Duterte, kusang magrarally ang mga yan, hindi po nagkatotoo no? Yan po si Dilima, hindi po yan pinalalabas nyo naman na parang aping-aping. Ang tapang-tapang ni Dilima nung inuusig niya si Pangulong Duterte. Huwag po tayo magkunwari. Hindi po yan babaeng walang magawa dahil babae lang. Yan po yung babaeng may frailty sa woman. Hindi po namin matatandaan yan. So, lumilinaw na po, no? Sa isang banda po, may tatakbo sa mga Duterte. Yung pinangangambahan ninyo na baka mabuisit na nga si Sara Duterte, na mapipilitan po na tumakbo si Tatay Digong kahit Vice President. Puta, malakas na yun. Hindi Grabe mga kaibigan, no? Duterte, Vice President at Presidente Duterte. Maramang mga Dilawan dyan mga kaibigan, magsisiiyakan kapag siya pwedeng tumakbong presidente. Vice President, pwede po tumakbo si Tatay Digong. Kung hindi po tatakbo si Sara, hindi po nila kakayanin si Tatay Digong pag siya ay kumandidato. Pag siya nanalo ng Vice President, hindi. So lumilinaw na po yung mga alyansa, no? Meron pa rin pong Dilawan, madudurog na po sila dahil pinamunuan sila ng inutil na leader nila sila. wala, hindi na makakabalik yung mga Dilawan na yan. Ngayon po, Kahit anong gawin nila mga kaibigan, wala na. ay pamumunuan po sila ng leader nila na punong-puno po ng pag-asa. Dahil Dilima. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.